At ang umuugong na balita ay ito pong si Senator Alan Peter Cayetano, na kung saan ay ang sinasabi ay meron na raw po itong sapat na bilang at sabihin natin majority votes mula po sa kanyang mga kasamahan sa Senado. Tito Soto, I have one question for you, sir. What was your qualifications that you were considered and selected as the Senate President? Because as far as I can see, you do not even have the capacity to hold a decent debate, to hold a decent introduction. Ganon ka kaliit ang utak, ganon ka kabobo. And yet, you hold the highest position in the Senate? For what reason exactly? Ako po. Were you selected para pagtakpan, which is obviously that's what's happening right now, para pagtakpan ang mga anomalya, ang mga kasama mo sa flood control project? Nako. You are there. You are selected to shield them, and that's a shame. Because we are paying you to do a sloppy job. Hindi na po kayo nakakatuwa. Hindi to Yan. Itbulaga. Akala ko siguro nitong si School Bukol nasa Itbulaga siya. Lahat ng ginagawa niya ay nakakatuwa. Isa lamang huyan sa mga kababayan natin na buwisit dito kay School Bukol ngayon mga panahon na to. Marami hong nananawagan sa social media na dapat mapalitan na sa lalong madaling panahon. Itong si School Bukol at itong si Senator Rodante Marcoleta nagsalita na rin ho kaugnay kung ano nga ba mga asahan pa natin dyan sa Blue Ribbon Committee gayong hindi na siya ang chairperson nito. At itong si Senator Gringo Honasan, meron hong panawagan. Sayang no, sana itong si Senator Gringo Honasan na lang nanalo nung nagdaang election, hindi na yang si School Bukol. No? Puti pa to kahit paano may prinsipyo yung mga nanalong, ibang mga nanalong senador ngayon, kitang-kita ho yung pagbaling sa administrasyon itong si Marcos Jr. Pero bago yan mga kababayan, kung bago lang ho kayo sa PH Update, alam nyo na ho gagawin. Kung nahihirapan ho kayo mag-subscribe, scan nyo na ho yung QR code na yan para kayo ho ang pinakaunang makakita sa ating mga reaction video. Hayun na nga mga kababayan, re-recta na ho tayo kagad sa panawagan. Makinig para sa mga kababayan ho natin, para sa mga tagapanood nating miyembro ng Guardians. Makinig ho kayo, may panawagan itong si Senator Gringo Honasan na sa tingin naman ho natin, ikaka-alarma ng mga taga-Malacanang. Ito, panoorin ho natin ito mga kababayan. Sa lahat ng mga sis at mga bro sa Philippine Guardians Brotherhood Incorporated, sa inyong lahat, ngayong ika-25 founding anniversary natin, magandang umaga sa inyong lahat. 10 ng inyong mga mahal sa buhay. Ang ating PGBI ay bunga ng unification ng iba't ibang grupo ng mga guardians. Ayon na rin sa advokasya nitong pagkaisahin ang ating bansa at lipunan. Mula noon hanggang ngayon, patuloy natin itong ginagawa kahit alam natin na hindi madali. Sa kasalukuyan, nahaharap na naman tayo sa isang hamon para patuloy na manawagan para sa pagkakaisa ng bansa at mamamayan upang labanan ang kahirapan tungo sa kasaganahan at kapayapaan. At nang sa gayon, masanda tayo at kakayanin nating harapin ang iba pang mga suliraning panglipunan, pati na ang banta sa soberanya ng ating bansa. Sa gitna ng makulimlim na panahon ng sitwasyong pampolitika at pang-ekonomiya, hindi lang ngayon, kundi lagi nang bumabalot sa ating bansa, hinihikayat ko ang lahat ng mga kasapi sa pangunguna ng mga nasa pamunuan na patuloy nating pagtibayin ang ating hanay at huwag tayong maumay na manawagan na magkaisa, mag-organisa at kumilos sa abot ng ating makakaya. Manawagan tayo ng pagkakaisa sa lahat ng mga nakaraang namuno, sa mga kasalukuyang namumuno, at sa mga naghahangad ng mga pansarili at pangpartido politikal na interes sa interes ng mamamayang bayan. Manawagan at mag-organisa din tayo sa hanay mamamayan upang kumilos para sa pagkakaisa at kapayapaan at iluklok ang mga pamunuang lokal at sa nasyonal, ang mga tunay na magtataguyod na pagsugpo ng kahirapan para sa tunay na pagbabago. Muli mga kapatid, humayo tayo at manawagan na magkaisa, mag-organisa at kumilos para sa bayan at mamamayan. Mabuhay kayo, mabuhay ang Philippine Guardians Brotherhood Incorporated.
Ayun na nga mga kababayan, no? At isa lamang huyang si former Senator Greg Honasan sa mga nananawagan ngayong mga panahon na to dahil kitang-kita na ho talaga yung nangyayaring lantarang pagnanakaw. Yung tipong ang nangyayari ho kasi hindi naman paghahanap ng katotohanan eh. Hindi ho accountability. Ito base sa mga nababasa natin sa social media sa ating mga kababayan, cover up daw ho ang ano na yan, yung independent commission para imbestigahan itong ano na to, itong napakalalang mga ghost project dito sa flood control projects na to, yung mga contractor, yung mga district engineer. Ang mangyayari daw ho dito mga kababayan, ito base lamang sa mga nababasa nating nagko-komento sa social media ng mga kababayan natin. Ang dating daw para sa mga kababayan natin, cover up ito para maabsuelto hetong si Marcos Jr. sa lahat ng mga kabalbalan na nangyayari ngayon sa ating bansa. Rekta na ho tayo dito kay Senator Rodante Marcoleta. Ano ba mga aasahan natin bukas diyan sa Senado? Isa na tayo inananalangin na talagang magkarigudon bukas, no? Kasi mga kababayan natin, ako kung ano lang naman yung feeling kong tama at kung mali naman ako, pwede nyo naman akong kontrahin dyan sa comment section at babasahin ko at ikukonsidera ko ho lahat ng komento nyo. Pero base ho sa aking nakikita, base sa huling galaw ng Senado, kaugnay sa mga kaganapan ngayon sa ating bansa, tahasan ho nating sasabihin na hindi ho para sa interes na sambayan ng Pilipino ang mga nangyayari ngayon dyan sa Senado. Eto, panoorin ho natin itong si Senator Rodante Marcoleta. I-summarize po natin ang mga kaganapan nung pinakahuli at pangatlong pagdinig ng Blue Ribbon Committee nung ako po ay hindi pa tinatanggal bilang chairman. Siguro po yung maraming sumubaybay sa atin, malalaman ninyo na napakamalaman po ng mga pangyayari. Unang-una po ay lumitaw po si Representative Toby Chanco na doon ay na-establish po natin na talaga pong yung mga insertions, ito po yung paniningit, pagsingit po nila ng mga proyekto ay Parang nanonood ako ng GOT no? Yung dito sa sound, background music, GOT na GOT no? sila lamang po talaga ang ma-influence ang nakakagawa nito. Binanggit po niya yung pangalan ni Saldico sapagkat nung ibigay po niya yung nilalaman ng USB, sang-ayon na rin po sa kanyang nakalap na impormasyon na binigay din po sa House of Representatives. Talaga pong pangalan ni Representative Elisaldico ang napakarami po na siya yung nakapag-park. Yun nga po ang ginagamit nilang termino ngayon, parada at saka sagasa. Ibig sabihin po ng parada, nakakapagparada sila ng mga proyekto na may kinalaman naman po, kinakasangkapan din nila yung mga lokal na representative sa lugar. Yung iba, yung sagasa naman po, ay mas matindi po yun. Talagang ipapark nila doon sa ayaw mo at sa gusto. So napatunayan po nung yan ay tinindigan po ng gobernador ng Mindoro Oriental kung saan bali nagsanib po yung pagpapatotoo ni Representative Toby Chanco at saka si Gobernador Dolor ng Mindoro Oriental. Pagkatapos po niyan ay lumitaw po yung pagtatapat ng dalawang mag-asawa, itong mag-asawang Curly at Sara Diskaya. At yan naman po ay naging daan yung offer natin nung pangalawang pagdinig na kung saan po ay pinload natin yung idea na kung gusto po ninyong magtapat, tulungan na po ninyo kami para mas madali po ang aming trabaho at makakaasa po kayo na sa ilalim po ng Witness Protection Program. Kung inaakala po ninyong makakatulong kayo, may bibigay namin yung parang provisional immunity. Sa mga tweets, sila po ay kumagat doon at bago nga po nila ginawa yun ay sumulat sila sa akin para lang patunayan na gusto nila talaga na magsabi na ng totoo. Ganun po yung nangyari. Sila ay tumestigo, binasa nila yung kanilang salaysay na mag-asawa at doon nga po ay lumitaw. Meron pong 17 miyembro ng mababang kapulungan ang kanilang ipinagtapat na di umano ay kasangkot nga po dyan sa kung paano po nagagawa yung pagpapatupad ng flood control projects. Nakapagpangalan din sila ng 10 iba't iba pang mga tao, karamihan po ay galing sa Department of Public Works at mga pribadong tao na nagkaugnay-ugnay sa ganitong gawain. Pagkatapos po niya, napansin din po ninyo yung isang contractor na nagpapahiram ng lisensya. Ginagamit naman nila ang resources ng gobyerno dahil wala namang kumpanya yung district engineer
ang ginagamit niya mga tao ng gobyerno, mga makinarya ng gobyerno. Pero sa maraming pagkakataon, mga multong proyekto po na nagtuturuan po sila. Pero kahit sino pa yung nagsasabi ng totoo, sino nagsisinungaling, ang maliwanag po, talagang halos bilyong piso po ang nakulimbat nila. Yung iba po ay kanilang itinataya sa mga kasino. Nakuha po namin ng lahat ng records na ito. Kaya nga po yung isa ay na-contempt sapagkat sa harap po ng napakaraming ebidensya na tinatanggi pa niya at nagsisinungaling, gumamit pa po ng iba't ibang mga IDs para sa ganun ay maitago nila ang kanilang kagagawan. Naging malaman po at kami natutuwa na sa pangatlong pagdinig ay naging makabuluhan at very substantive po. Ang totoo niyan po ay baka hindi magtagal matapos namin ito. Ngunit sa kasamaang palad, na sinasabi ko na po, marami po siguro yung nasaktan o maring naligalig, maring natakot kung nga po ay kanilang tinanggal bilang chairman ng Blue Ribbon Committee. Wala naman po tayong magagawa. Yan po yung prosesong naganap. Kamakailan lang. Parang ilang araw lang ang nakararaan. Ngunit bago ko po binitawan yun, ay pinaintindi ko po na yung pong nagawa Medyo malakas lang yung background music pero dahil si Senator Rodante Marcoleta yan, kailangan natin pakinggan. namin ay sana wag ninyong buburahin. Sana kung sino man yung bagong liderato na tutupad sa tungkulin bilang chairman ng Blue Ribbon Committee, ipagpatuloy niya mula dun sa aming iniwanan sapagkat kami po may direksyon. Hindi ko po alam sila kung merong direksyong pinatutungan. Sana naman po meron para sa kabutihan po ng ating bansa. Huwag po kayong malulungkot. Nagkikita-kita pa rin po tayo. Salamat po. Kami, Senator Rodante Marcoleta, kami talagang lungkot na lungkot. Malungkot kami kasi yung tipong nandyan na yung sila Curly Discaya, merong pananagutan yan. Pero kumanta sila Yung sinabi ni VP Sara, yung nangyayari sa House of Representatives, yung nangyayari pagka budget deliberation, yun yung tipong doon talaga nang gagaling. Tapos yung mga individual na nakaladkad ang pangalan doon sa Blue Ribbon, sila talaga yung lumutang Yung tipong hindi DE, hindi district engineer ang problema. Oo, meron silang problema kaso putulin natin yung ulo ng yung sawa na to, ika nga, di ba? Putulin natin ang ulo nitong bayawak na to o crocodile na to. At yung ulo nasa House of Representatives. Di ba? Nasa Malacanang. Yan, di ba? Nandiyan talaga sila. Hindi yung mga naimang contractor. Wala namang nanakawin yung mga contractor kung hindi lalagyan ng pondo ng mga kongresistang kontratista, period. Di ba? Yun ang problema. Pagka ikaw, congressman ka, tapos pinasok mo yung pangungontrata, paggawa ng mga proyekto. Naku, laki ng problema mo dyan, Brad. Tignan nyo ngayon si Zaldico, hindi makauwi ng Pilipinas. Di ba? Meron siyang SunWest O yung kapatid naman niya, meron namang high tone. Yan kasama sa top 15. Huwag na nating yung sinasabi nitong si Bangag na listahan. Ang sigurado dito, ang anak ng TOCA, Committee on Appropriation ka, meron kang SunWest construction company, tapos hindi mo bibigyan ng Diba? Napakalaking kalokohan naman noon. Kaya sinasabi ni Terry doon, kaya siya nag-divest. Anong divest? Anong divest? Ikaw nga founder noon Tapos Committee on Appropriation ka. Ngayon, itong mga kontraktor na to, kayo pinangalanan. Maya-maya, papalitan nyo itong mama. Magkakaproblema ko talaga tayo dyan. At sigurado tayo, isa sa panawagan ng mga maglalabas sa kalsada at magkikilos protesta sa mga susunod na araw na dapat mapalitan ang pamunuan na ang Senado. Kasi meron talaga tayong problema sa ginawa nitong si School Bukol, nitong si Itbulaga. Yan ang problema. Binoto nyo yan ano sabi ko? Pagka nanalo yan, magpapakaaso lang kay Marcos Jr. yan. Kung ano yung sinabi natin nung panahon ng kampanya, yun ang ginagawa ni Soto. Wala. Pag upo niya, ano na bang matinong ginawa ng mama na yan? Maliban sa pagbanat sa mga taga-suporta nitong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Lagi niya sinasabi, kaibigan ko yung mga Duterte. Anak ng TOCA, kaibigan mo mga Duterte. Kaibigan mo mga Duterte. Alam mo naman na politika ang binabato nila kay VP Sara. Pero
okay na okay ka sa impeachment, anak ng tokwa. Yan ang wag na wag mong pakikialaman, Soto. Yung pag-archive dyan sa impeachment, yung bubuhayin mo yung ano na yan, yung impeachment na yan. Anak ng tokwa, talagang maghahalong balat sa tinalupan. Malamang, sambayan ng Pilipino, bibit-bitin ka at ibabalik ka sa Itbulaga. Ito, buta na ho tayo dito kay ate. Itong isa sa mga talaga namang galit na galit dito kay Soto. Hindi ka na daw nakakatuwa. Ito, mga kababayan, panoorin ho natin to. Tag Tito Soto. I have one question for you, sir. What was your qualifications that you were considered? Narinig nyo ho ba yun? Pagka yung mga ganong klaseng aksentan ng pinag-uusapan, PH update medyo mahina dyan. What was your... Ulitin mo natin malupit. Pero palakpakan muna natin to si ate, kung sino ka man ate ha. Gusto ko yung mga aksentan mo na yan, palakpakan natin. Gusto ko yung mga ganyang bira. Hindi, pero ano yung delivery talagang mahusay ho, mahusay. Meron naman talagang, ano na yan, meron talagang mga ganyang klaseng Pilipino pagka nagsalita para mga Amerikano. Pakinggan natin. Game. Tag Tito Soto. Yeah. I have one question for you, sir. What was your qualifications that you were considered and selected as the Senate President? Because as far as I can see, you do not even have the capacity to hold a decent debate, to hold a decent introduction. Ganon ka kaliit ang utak, ganon ka kabobo. And yet, you hold the highest position in the Senate? For what reason exactly? Ako po. Were you selected para pagtakpan, which is obviously that's what's happening right now, para pagtakpan ang mga anomalya, ang mga kasama mo sa flood control project? Nako. You are there. You are selected to shield them, and that's a shame. Because we are paying you to do a sloppy job. Hindi na po kayo nakakatuwa. Hindi to Yan. Itbulaga. Yan. Right? Wala tayo sa noontime show. You can't even keep your statement straight and cohesive. Nakakahiya ka. You belong in Itbulaga, not in the Senate. You Palakpakan. Ang ganda ng argumento niya na yun na hindi ka nabibilang dyan sa sa Senado. Nabibilang ka sa Itbulaga. Gumawa ka ng pelikula, mag-host ka, magpatawa ka. Inom ka ng Pepsi. Ako anong gusto mong gawin? Walang problema. Diba? Inom ka ng Coke. Yung amo mo mahilig sa Coke. Ikaw mahilig ka sa Coke. Nasa sa inyo yan. Kung anong gusto nyo gawin sa buhay nyo. Pero huwag nyo nang guluhin na sambayan ng Pilipino. Binoto ba o kasama sa mga deal kay George Garcia? Diba? Ano ba talaga? Nanalo ka ba o pinanalo ka ng... asa na yung issue ngayon ng botohan? Baba na naman. Pagka eleksyon na naman yan, problema na naman, di ba? Marami na namang consolidation server, marami na namang mga version. Diba? Marami na namang kabalbalan na mangyayari dyan, mga kababayan. Asa na yung mga maiingay sa asa na itong si Chairman George, itong si pangalan ito. Itong si Harold, si Attorney Harold, kalimutan ko pinito. Hindi na kasi nagpaparamdam baka naareglo na siya, di ba? Galit na naman yung si Harold. Hindi, napakiusapan. Okay, who resign. Give your position to someone else, someone capable, someone qualified like Alan Peter Cayetano. Yun. Nakakahiya ka. Ayos. The world is watching. And this is the kind of performance that we're getting from one of the highest paid official in the country. Paid from our hard. Ito mga kababayan, pasadaan lang ho natin na mabilisan. Ganito kasi sinilarawan noong mga naglabas ng impormasyon, yung mga pera diyan sa issue ng flood control na yan, nakakwarto at kamakamada. Ito sa tingin ko, flood control man ito. Tignan nyo mga kababayan. Yan mga kababayan, tignan nyo naman. Kamakamada. Sa tingin ko, ganyan na ganyan. Ganyan na ganyan yung kitahan ng mga walang iyang to sa flood control. Ayan grabe, daming pera niya Yung tipong kahit isang ganito lang, yung tipong, may pang negosyo na ako dyan. Diba? May pang may pang tatayo na ako na negosyo ko. Pwede na akong mangupahan ng pwesto sa palengke dyan. Diba? Pwede na ako dyan, okay na dyan. Ano kaya pwedeng ibenta, di ba? Ano kaya pwedeng negosyohin? Flood control na lang kaya.
Anak ng toko, nagkaroon ka ng ganito karami. Ganito karami, ang dami na unod mga kababayan. Hindi natin alam magkano yung ganito karami. Pero at sigurado dito, napakalaging halaga na yan. Yung kasi pinakita picture lang dyan sa House of Representative, yung kay Bryce Hernandez. Pero ito talagang video. Tingnan nyo naman. Kama-kamada. Nakalagay na lang sa plastic ng basura. Pambihira. Sinusort pa. Dami pera. My goodness. Yan mga kababayan, at sa itong sa bahagi ng video natin ito. Medyo marami tayong pinasadahan, no? Dito tayo dito sa video, ha. Ito yung hindi narinig ng mga kababayan natin ito. Napakaganda ng naging talumpati nitong si Senator Chis Escudero noong bumaba siya bilang Senate President. Napakaganda ng kanyang talumpati. Bababa na lang siya, mag-iiwan pa talaga siya ng palaisipan sa ating mga kababayan. Ito, panoorin natin mga kababayan. Ayan yung huntag po na yan yung tipong parang nasa Cloud9 itong si School Bukol, yung tipo, pinaka-aabangan ko to, pinaka-aasam ko to, unang pukpok ko to ng martilyo. Dapat kinuha mo sa ulo mo pinukpok no? Para naman yung tipong meron pakinabang yung martilyo na yan, di ba? Parang pagkaupo niya ng Senate President, unang tatrabahuhin, dapat yung matanggal sa Blue Ribbon ito si Marcoleta. Hindi, bottom line. Hindi sa kung ano pa man kadahilanan. Hindi siya dahil ayaw nila itong si Chis Escudero o kung ano pa man. Ang target lang talaga nila dyan sa pagpapaupo dito kay School Bukol, dito kay Itbulaga dyan sa Senado. At ka, host ng Itbulaga ang ating Senate President, palakpakan. Tawag dyan, sugod Senado gang. Sugod Senado gang, no? Ganyan talaga. Binoto nyo di ba? Yan ang magiging ika nga. Yan ang magiging tawag dito. Yan ang magiging resulta pagka naghalal kayo ng mga graduate sa One Bull University. Ito lang isa pa to sa hindi natin maintindihan. Di ba yang si Mig Zubiri, maliban doon sa issue sa budget, yung mga insertion na pinapatungkulan dati sa kanya nung siya pa ang Senate President. Dahil ayaw siya ni Martin Romualdez. Ito lang, nalalabuan lang tayo dito. Kaya yung si Mig Zubiri, siya, wala rin ng prinsipyong mama na yan. Para sa akin lang, wala rin ng prinsipyo yung mama na yan. Una sa lahat, nagtanggal sa'yo bilang Senate President, yang si Martin Romualdez. Diba? Yang si Martin Romualdez, tinanggal ka. Tapos, yang si Martin Romualdez naman, inupo yang si Soto, tapos yang si Soto, ginawa kang majority leader. Payag ka nun. Yung nagtanggal sa'yo, tapos binigyan ka ng Consuelo de Bobo, na kung saan para lang siguro na siya kasama kumampi dito kay Soto, nandiyan ka na. Tipong prinsipyo naman to ko, yan yung mga nagtanggal sa akin bilang Senate President, ngayon sasamahan ko. Kayo na lang. Basta minority pa rin ako. Biglang lipat sa majority Narinig yung majority leader, Zubiri, majority leader ka na. Okay lang sir, kahit na tinanggal ako dati ni Martin Romualdez, okay lang. Sige, ako na majority leader mo. Pamira, kitang-kita ho yung paglalaro nila sa politika. Yung mga Zubiri, wala ako tiwala sa mga yan. Yung mga panahon na to, ilang mga apelido lang sa politika ang ating pinagkakatiwalaan at una na dyan, itong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Duterte, apelidong Duterte. Yan kasi merong resulta, merong resibo. Ito, anong resibo nito? Sugod bahay gang? Pag inom ng soft drinks? Ng toko, Tuloy. Majority Leader, thank you, Mr. Senate President. Nais ko lamang po magbigay ng maikling manifestasyon. Nais ko pong magpasalamat sa mga kapwa ko miyembro ng Senado na nagbigay po ng tiwala sa akin sa 19th at saka 20th Congress. Nais ko din po magpasalamat sa mga opisyal at kawani ng Senado. Karangalan ko po na pagsilbihan kayo at manilbihan kasama kayo nitong nagdaang taon. I serve at the pleasure, Mr. President, of the majority and understand and respect the decision of the majority of my colleagues. I hold no grudges. I hold no ill feelings. I congratulate
Senator Vicente Tito Soto III on his election as Senate President. And I wish you well, Mr. Senate President. Nandito lamang po ako bilang ordinaryong miyembro para pagsilbihan at paglingkuran kayo sa anumang kapasidad na pwede at kaya ko bilang bahagi ng Senadong ito. During my tenure, Mr. President, the Senate did not shy away from confronting the difficult questions facing our nation. We passed a record number of laws that helped uplift the lives of our countrymen. We conducted hearings that unearthed corruption on a scale rarely seen before, and in doing so, we remind the public that accountability is not a mere empty rhetoric, but a duty that we must uphold. Maski na paano, sa ilalim po ng aking panunungkulan at sa pangunguna ni Congressman Rodante Marcoleta, may ilang bagay po tayong nakamit at nagawa. Yo. Nakapagsalita na ng bombo kaninang umaga si Congressman Toby Chanco at nabanggit lahat ng nais niyang sabihin hindi nasabi sa kabilang kamera. Nasabi na rin po, Ginoong Pangulo, ang the name that cannot be mentioned, ang pangalan ni Speaker Martin Romualdez at Congressman Zaldico sa pamamagitan ng paghihiring kanina pong hapon. And as Di ba? Oo, yan ang di kayang gawin ni Soto. Hindi niya kayang banggitin yung dalawang pangalan na yan. Baka pag nagkita sila sa House of Representatives, bigla siyang baka biglang yampas sa kanya yung hinahawakan ni Martin Romualdez. Takos yan eh. Kasi Soto, takot kay Martin Romualdez yan eh. Diba? Baka sabi niya, sige, subukan mong banggitin. Subukan yung mabanggit-banggit ang pangalan ng best friend kong si Zaldico at ang pangalan ko ni Martin Romualdez dyan sa mga hearing nyo sa Senado. Para pag nagkita tayo, hahampas ko sa iyo yung mga dapat kong yampas. Diba? Natakot yan si Soto, natakot eh. Diba? Hindi mo pwedeng banggitin ang pangalan ko dyan, Brad. Binanggit ni Marcoleta, tignan mo mangyayari kay Marcoleta. Tanggal bilang, tignan niyo yan si Chis Escudero, tanggal. O para doon sa mga senador na nagtanggal, mahiya naman ho kayo. Anak ng toka, ayayaman nyo na. Para naman sa bayan, anak ng toka. Alam nyo naman kung sino eh. Kayo naman naglulukuhan pa tayo dito eh. Di ba? Huwag nang ganoon. Alam nyo naman kung sinong punot dulo ng kakurakutan dito sa bansa na to. Nanggagaling sa Malacanang at House of Representatives. Nung binanggit, na itinalagang Blue Ribbon chairperson itong si Chis Escudero, pumayag kayo na palitan niyang si Senate President nyo. Mahiya naman ho kayo dyan. Konting kahihiyan naman, ika nga. Pambihira, oo. Bukas, meron pa naman kayong tsansa para ika nga baliktarin yung mga kabalinto na ang pinagagawa nyo dyan. Diba? Okay na yan. Ano na kayo? Bukas, palitan nyo na ulit. Balik nyo na yung si Sen Alan na lang. Tapos majority leader itong si Chis Escudero. Okay ka na ba doon, sir? Majority leader? Pro tempore. Okay na yun. Huwag na si Senator Jinggoy, may issue siya ngayon. Senator Jinggoy, ano na lang siya? Majority leader. Di ba? Ganun na lang. Bukas, abangan natin bukas. Buong ating pananampalataya na bukas mapapalitan na yung school bukol na yan. Nakantokwa, perwisyo sa bayan. Tagal mo na, hanggang ngayon, nag-aasik ka pa rin ng lagim sa Pilipinas. Langya ka talaga, Soto. Pagkita ng paghihiring kanina pong hapon. And as a final act earlier, Mr. President, I signed upon the request of Congressman Marcoleta the contempt order of Assistant District Engineer Bryce Hernandez, putting him under detention already here in the Senate. Mr. President, I am proud of what the Senate has accomplished together, and I trust that the spirit of transparency and courage that have been displayed by this chamber will be sustained. Sana po, mapagpatuloy natin to. Let justice and the rule of law be done and followed, though the heavens may fall. Thank you again, Mr. President, and please accept once again my warmest congratulations. Congratulations, Mr. Senate President. Thank you, Mayor. Yun. School bukol yan eh. Dito tayo kay Sir Eli Saludar. Eli Saludar, itong si Sir Eli. Tagal na natin din nare-react yung mga video nito eh. Sino naman nakakamiss dito kay Sir Eli Saludar dyan? Pakinggan natin to. Ito yung mga ngayon. Ito yung mga alingas-ngas, ika nga. Game. Ano ba to, Sir Eli? Ba't ganito to? Na magkakaroon po ng panibagong liderato dyan po sa Senado. At ang litin natin. From the top. Sir Eli, from the top tayo. From the top tayo. Game. Diba? From the top dapat. Kasi yan eh. Kumbaga, Sir Eli Saludar yan eh.
Di pala gumagana. Ano ba yan, PH? Tapan. Ang likot mo sa ano? Sa, Ako, malakas po ang ugong-ugong ko yan. ngayon at usap-usapan na magkakaroon po ng panibagong liderato dyan po sa Senado. At ang umuugong na balita ay ito pong si Senator Alan Peter Cayetano na kung saan ay ang sinasabi ay meron na raw po itong sapat na bilang at sabihin natin majority votes mula po sa kanyang mga kasamahan sa Senado para makuha yung pagiging Pangulo ng Senado. Kasi pagka ilang ba yung nakuha ang boto nitong si Soto? 15. Pagka nagbawas ka ng 12, dalawang magkapatid, 12 na lang siya, magiging 13 si Soto. Tapos usapan, Senate President nga itong si Soto. O yung iba dyan, mga unyango lang naman. Basta bigyan mo lang ng kabayo yang si Lito Lapid. O una yan eh. Kailangan lang yan kabayo eh. At syempre ay itong mga rumors na ito ay hindi po ito magiging opisyal hanggat hindi po natin, aantabayan na natin araw ng Lunes yung sesyon ng Senado. At kung talaga bang magkakaroon ng pagbabago sa liderato po ng Senado. Dahil sa alam nyo, yung sa nakarang vlog ko, mga kababayan, ay di ba, mismong si Senator Ping Lacson ay umamin na sabi ho niya talagang napakanipis po ng majority block ho ngayon at may konti lang ho na hindi po nagustuhan yung pamamalakad ng Pangulo ng Senado maaring magpalit o magbago kaagad ng mayorya dyan po sa Senado. Kasi alam naman na ho natin na, di ba, 13 lang ho simple majority ay pwede na. Ngayon talagang medyo malapit ho. Sabi nga ng Senator Lacson, di ba? Masyadong manipis ang kanilang majority block. So kung yung siyam, napakalakas at madagdagan lang ng 4 yan, tapos na ang kwento. Di po ba? At kung inyong pong titignan naman, yung bilang ng mga senador sa majority at sa minority block, talagang makikita mo may pwedeng masungkit ho sa mayorya. Ito, ipalabas lang ho natin, yung litrato ho at ito yung bumubuo po ng minority. Ito pakikita ko sa inyo ito hong listahan ng mga bumubuo po ng minority block diyan po sa Senado at ang sabi nga po ay talagang tila napakanipis at konting kibot, konting kending pwede pong magpalit po ng liderato ng Senado. Di po ba? Yan nga mismo. Kaya nga, sabi nga ni Senator Ping Lacson, yung kanyang payo sa kanyang kaibigan na si Senate President Tito Soto, dapat talagang maging magaling ho siya sa pakikisama at kasi napakanipis nga ho ng bilang ng minority block. Ito ho, tignan nyo sa inyong TV screen. Yung minority block ho ngayon, siyempre, ulitin ko Rodante Marcoleta, Chis Escudero, Jingo Estrada, Alan Peter Cayetano, Amy Marcos, Joel Villanueva, Robin Padilla, Bato de la Rosa at Bongo. So, siyam po sila. Siyam. At yung sa 15 ho na mga senador, ito ho, ay ulitin ko tingnan nyo sa inyong TV screen. Ito, siyempre, pinangunahan ni SP Tito Soto, Risa Ontiveros, Rapi Tulfo, Bam Aquino, Ping Lacson, Erwin Tulfo, Pia Cayetano, Lito Lapid, Mig Zubiri, JB Ersoto, 10 na siya. Tapos ay Kiko Pangilinan, Camille Villar, Wing Gatchalian, Loren Legarda at Mark Villar. So 15 po sila. Ito ho, kung titignan ho natin yung komposisyon ng mayorya, talagang pwede ho may masungkit ho dyan. Madali ho masungkit. At alam naman ho natin na simple majority. Diba? 12 plus 1, 13 po. At napakadali ho dahil halimbawa, kung sakasakali, alam nyo naman, sa mayorya, sino ang pwedeng sungkitin doon para makakuha ng sapat na bilang? Ito pong si Senator Alan Peter Cayetano. Una, 4 lang ang kailangan una, Pia Cayetano.
So, Pia Cayetano, 3 lang kulang. Siyempre, kapatid ni Senator Alan Peter Cayetano eh. Tapos ay JBS ito. Siyempre, kapatid do yan ni Senator Jinggoy. Ayan. So, 2 na lang po ang kulang. At ang 2 ho dyan ay maring baka makonsensya. At alam niyo naman ho, yung mga bilyar, siyempre kung marami kasi silang negosyo at minsan kinakailangan talagang lagi sila na sa poder. O yung 2, Camille at Mark Villar, tapos na ang kwento, 14 Tapos na. ang usapan. O yun. Pag Nako, tapos ang usapan. Sir Eli, di ba? Yan yung sinasabi ko sa inyo. Kaya yung sinasabi nila, naku, chismis yan, fake news yan na magkakaroon ng rigudon. Fake news yan, di totoo yan. O ngayon, maliwanag pa ho sa sikat ng araw na talagang posible, mataas ang tsansa na magkaroon ho talaga ng rigudon. Di natin sinasabing meron na talaga, meron talagang rigudon na. Mataas ang tsansa kasi sa sobrang sa sobrang dismaya ng ating mga kababayan doon sa ginawa ni Soto. Tayo yung dito sa PH update, malamang sa malamang, tayo yung nananalangin na matanggal yan ni Soto. Kung pwede nga rin ma-ethics sa mga yan, tapos tanggalin ng diretso sa dyan sa Senado para wala na mga panggulo, no? O, tuloy o. meron nung 14 dyan, malamang humabol dyan si yung tinatawag na ghost senator. Kilala niyo ho ba yung ghost senator? Ayan. Si Si Senator El Lito Caballo. Lapid. Parang ghost to. Ang dami na ho nangyayari. Nagkakagulo na po sa Senado. Yung mga Wala pa issue rin. ng kung ano ng mga sa flood control, tahimik na tahimik. Parang hindi ho natin makita, kaya ghost senator. Yan. Kayo ho, ano hong pananaw nyo ho rito? At abangan ho natin ngayon kung magkakatotoo itong rumors na Lunes, session ho nila, alas 3 ng hapon, ay magkakaroon ho ba ng palitan ng liderato dyan po sa Senado at meron pong bagong mayorya. Alam nyo, kung totoo ito na si Senator Alan Peter Cayetano, nako, magaling ho ito na senador, magaling na abogado, at veteranong politiko ho ito, mga kababayan, na talagang napakagaling ho. At siguro sa pagiging veterano niya ho, mga kababayan, talagang maibabalanse niya kung ano ho yung mga tama at mangibaba po yung interest ng taong bayan. Kasi dito ho sa liderato po ni Senate President Tito Soto, so bilang Pangulo po ng Senado, ay nagkaroon kaagad siya ng aberya. Ano ho ito? Yung kanyang pag-amin na tumawag ho sa kanya si House Speaker Martin Romualdez. Naku. Di ba tinawagan siya? Dahil ito yung may kagugnayan sa yung testigo po na si Bryce Hernandez, yung dating district engineer ng DPWH, nakontempo yan sa Senado. So, yan po ay nasa kustodiya ng Senado. Hiniram po ng mababang kabulungan para maging testigo doon sa kanilang investigasyon, yung Quadcom, no? Yung Committee on Infrastructure. So, hiniram nila. Tapos, sabi ni Bryce Hernandez ay gusto niya raw na manatili na sa House of Representatives. Ayaw niya nang bumalik sa Senado. Kasi 'di ba merong siyang tinukoy doon, 2 ang kanyang idinawit, si Senator Joel Villanueva at ganyan din po si Senator Jinggoy Estrada. So ang nangyari ay ang ginawa ho, tumawag po si Speaker Martin Romualdez kay SP Tito Soto. So wag na raw ibalik, pero ang parang nagkaroon sila ng parang tawag doon win-win solution. O sige, doon na lang sa PNP Custodial Center. Pero ang marami po ang nagsasabi, dapat ho, bago po nagdesisyon si SP Tito Soto, ikinonsulta niya po yan sa miyembro ng Senado. At siguro kahit na natawagan na ho muna yung dating chairman ng Senate Blue Ribbon Committee o yung kasalukuyang chairman na ho, si Senator Ping Lacson, na kumbaga sa parang kortesiya na, may request si Speaker dito na dalhin sa House na lang muna manatili o saan ba? Ano ba desisyon nyo? Sana kinuha niya ho yung sabihin natin yung pananaw ho ng kanyang mga kapwa senador. Pero hindi. So lumilitaw ho mga kababayan na sa kanyang daglian na pagtugon dito po kay Speaker Romualdez, nako, alam niyo naman ho, kumalat daw sa social media, talagang inupakan po si Senator
Tito Soto, na tuta ka ni Romualdez. O sunod-sunuran kay Romualdez. So, ganun ho ang mga lumabas sa mga balita. Yan. So, dito ho ay talagang, sabihin natin, ay talagang Hindi, kasi ganito eh. Alam nyo ba kung bakit sumagot yang si Soto? Kasi yung mga yan, pagka yung tipong pagka binanatan ka, hindi ka na masasagot. Hayaan mo lang yan, mamamatay din naman yung issue. Lalo na pagka option, yung tipong inaano ka, ino-operate ka ng mainstream media, yung tipong tuta-tuta. Pero parang pag walang traction yung sambay ng Pilipino, dati pagka inops ka sa mainstream media, may dating yan eh. Kaya okay lang yan. Pagka inops ka sa media, may kalalagyan ka talaga. Dati, nung wala pa yung new media kung tawagin, wala pa tong mainstream media. Pagka inops ka dyan, malaki problema mo, Brad. Anak ng toko, pagka 24 oras, TV Patrol, ino-ops ka dyan, binabanatan ka ng mga anchor dyan sa mga istasyon na yan, malaki problema mo, Brad. May kalalagyan ka talaga. Ngayon ho, iba na to eh. Iba na yung mga panahon ngayon. Pagka inops ka sa mainstream media, minsan walang dating yan. Di na bumebenta yung ops sa mainstream media. Walang karga yan. Kasi ang barometer ngayon ng mga politiko kung ano ang sinasabi ng mga kababayan natin sa social media. Ang problema, nag-trending ka na doon sa sinabi mong tinawagan ka nitong si Martin Romualdez at pinakiusap yan si Bryce Hernandez at yung pagtanggal mo kay Senator Rodante Marcoleta dyan sa Blue Ribbon Committee, wala na, nagkasangkot-sangkot na. Ngayon, hindi na lang ang mainstream media ang nagbabalita ng mga kabalbalan ito si Soto. Pati yung mga ordinaryong Pilipino, nagsasalita. Napanood nyo ba yung si ate, yung American accent na talagang gusto niya nang ibalik sa Bulaga yan si Soto. Yun ang problema. Kaya sumagot yan si Soto. Kasi ang kapal na ng mukha niya si Soto eh. Ang kapal ng balat ni Soto. Hindi basta-basta nasasaktan yung mga walang yan. Sa tagal nila sa politika, yung mukha ng mga yan, baka isang kilometro kapal na mga, na mga mukha ng mga yan. Kahit anong sabihin mo dyan, di nang basta-basta na masasaktan yan. Pero, pagka yan nag-react sa issue, meron tayong problema dyan. Ibig sabihin, nagpapanik na ho ang ng mga media team yan. Diba? Inaayos na nila yung problema. Kasi mga Pilipino na eh. Yung mga ordinaryong meron sa social media na nagsasabi, naku, ikaw Soto ha? Tuta ka ni Romualdez. Bakit mo tinanggal si Marcoleta? Anong mangyayari doon sa mga Diskaya? Nakita ko kasi mga Pilipino, yan eh. Oo, mabilis magalit. Pero maawain ho mga Pilipino. Nakita ho ng mga Pilipino yung sensiridad. Again, di ho natin sinasabi na absuelto yung buwisit na mag-asawang Diskaya na yan. By all means, pagka meron silang problema, ikulong yung mga yan, wala tayong problema. Pero yung kanilang sensiridad, dito sa isa na to, kung meron mang gugurgur sa amin, sana hindi nakasambay ng Pilipino. Okay lang kami. Itong mga pangalanan namin kung gugurgurin kami, at least alam namin, malinis na konsensya namin. Sinabi namin ang buong katotohanan dito. Yun eh. Yun ang nakita ng sambayan ng Pilipino dito sa mag-asawang Diskaya na to. Kaya hindi nyo ba nakita? Nung pagkasabi nila biglang nag-ship yung nag-ship yung yung narrative eh. From galit yung sambayan ng Pilipino sa Diskaya, bandang uli sinasabi nila, sige, yan nyo na magsalita. Nagsasalita yung dalaw, ang ingay nyo naman, ini-istorbo nyo eh. Pagsalitain nyo. Di ba? Yan ang mga nababasa natin sa social media. At yan ang sinusubukang pigilan nitong si Tito Soto. Naku, may problema ka, Brad. tinamaan ng gusto rito. Paanong gustong pigilan? Ito baka sabihin naman, fake news ka naman, PH. Ayaw na, hindi naman gustong pigilan ni Soto yung mag-asawang Diskaya na yan. Doon pa lang sa pagrekomenda na gawing state witness, yung dalawa na to, yung palang mga banat mo, dapat balik muna yung kesyo ganito ganyan. Hindi pinirmahan yung rekomendasyon ng chairperson ng Blue Ribbon. Doon pa lang eh. Diretsahan mo nang pinipigil eh. Ang gusto mo marinig yung Bryce Hernandez, yung nagpapatalo ng bilyon sa kasino. SP Tito Soto at siyempre kasi lilitaw. Kasi ngayon lumilitaw ho. Kontrolado na po ni Pangulong Marcos Jr. ang mababang kapulungan ng Kongreso. Siyempre yung kanyang pinsan, ang speaker. Tapos sa Senado, And then, doon sa dalawang Villar, medyo, masaya tayo kung bukas magkakaroon talaga, sasama sila sa panawagan ng sambayanan, natanggalin niya si Soto. Masaya tayo, pero base sa ating nakikita,
Malaki ho siguro ang problema nila diyan sa prime water, diyan sa mga dokumentong pinagmumulta sila ng milyon-milyon, di ba? Laki ho ng problema nila ngayon. Kaya sa tingin natin, hindi naman talaga magma-majority basta-basta yung magkapatid na yan. Nakanantoka. Alam naman ho natin na ayaw din nila dito sa administrasyon na to. Kitang-kita naman yung kahit nung nandiyan pa yung si Ma'am Cynthia, di ba? Kita nyo naman ho mga kababayan. Pero dito sa isa na to, medyo sa tingin ho natin pinag-usapan nila ng ano yan, pamilya ika nga, di ba? Ano bang gagawin natin dito? Kasi pagka hindi natin tinanggap ang inaalok sa atin na kakalma itong prime water issue at yung mga dokumentong multa-multa, di ba? Siguro tanggapin na lang natin. Para ano muna, hindi po kahit na malagay sa alanganin ng sambayan ng Pilipino, makatakas yung mga may sala dito sa problemang kinahaharap natin ngayon, basta masalba lang natin ang pangalan ng mga bilyar. Hindi ko binabanatan mga bilyar, ha. Ito yung kumbaga yung mga posibleng mga dahilan. Hindi natin alam, hindi tayo sigurado kung yan ba talaga. Pero kasi kung ikaw ay may bagahe at may hawak sa liing ng administrasyon, gagamitin nila yan siyempre para ika nga makuha ka nila, di ba? Yan, kita nyo naman mga kababayan, lahat ng mga kasama ni VP Sara nung panahon ng eleksyon, yang si Camille Villar talagang inendorso ni VP. Ba't nandyan siya? Kasi alam, meron ng deal. Baka meron ng deal. Malamang sa malamang, meron ng deal. Diba? Tuloy natin. Mr. Eli, Si SP Soto na base sa mga report, yung sa akin vlog din, na nag-usap po sila ng mga isang oras o mahigit pa. Si Pangulong Marcos Jr. at ito pong si Tito Soto sa wake o lamay o burol ho ng nanay ni dating Senator Marojas. So ang tagal daw pinag-usapan. Pagkatapos yun, matapos po ang ilang araw, nagkaroon na po ng kudita sa Senado. So yun po, so parang lumilitaw, hawak na ni Marcos Jr. ang House of Representatives at ang Senado. So ngayon, parang ang sinasabi, hindi pinanindigan ni Senator Tito Soto yung kanyang naunang pahayag na ang Senado sa kanyang panunungkulan ay magiging cooperative but independent. Yun po sabi ho niya, di ba? O ito, balikan ho natin yung pahayag ni Senate President Tito Soto. O ito, sinasabi niya, nung pagkaupo niya ho yan at na maging Senate President. Ito, maikli lang ho ito, panoorin nyo itong video footage natin. I will do Ay, walang kwenta yan. Kung yan na lang ang papanoorin ko, Sir Eli, pasensya na, napanood na namin yan kasi aso yan ni Martin Romualdez eh. Tuta yan ni Martin Romualdez, di ba? Kung anong oras na ba? Anong oras niyo ho ba pinapanood tong video na to? Malamang sa malamang, yung iba dyan, madaling araw kasi yung mga kababayan nating OFW, itulog nyo na lang ho. Pagkataas nito, tulog na ho kayo. Diba, anak na to ako, sayang yung ilang minutes. Mag-toothbrush ka, mahiga ka na, magpatulog ka na. Ilang minutes pa ba to? 3 minutes, mag-toothbrush na lang ho natin. Nasa ulit. Maraming salamat to sa pag-support sa PH Update. Mag-ingat to kayo lahat, ha. Iga nga, sa mga susunod na panahon, balita natin maraming bagyo, mga maglalabasan. Kahit na may bagyo, sa galit ng ating mga kababayan, raling-rali na ho yung mga kasama natin eh. Hindi mong, ito na to, magkakaalaman na. Wala sa Luneta, sabi nito si Sir, anong pangalan? Sir Mark Lopez. Wala sa Luneta, wala sa EDSA. Nasa House of Representatives ang problema. Kaya kung meron masusugurin at pagdadausan ng kilos protesta, sa tingin ho natin, yung Luneta at EDSA ay maling venue yan. Ang tamang venue ay yung House of Representatives. Maraming salamat mga kababayan. Mag-ingat ho kayo lahat. Mahal natin ng Pilipinas. Meron namang venue doon. Meron namang lugar doon na pagdadausan niya. Di ba nung kay VP Sara, merong mga nagrarally dyan. Hindi tayo pwedeng mag-skip to the good part. Papunta tayo doon. From Luneta, papunta tayo sa House of Representatives. Lahat ng haharang, anak ng toka, mag-ingat para sa mga otoridad. Huwag ko kayo basta-basta mambabalya. Dahil ang pinaglalaban ng ating mga kababayan dito korupsyon. Anti-corruption campaign. Campaign. Rally. Sa 2028 PBH. Rally. Huwag kayong mananakit ng mga ralista. Malaking gulo yan. Maraming salamat to. As always, kagaya na laging sinasabi ni VP Sara, mali natin ang Pilipinas.